Good evening! Good evening, motherfuckers. Welcome. Welcome at malamig ngayon ang gabi. Maulan, mga kaibigan, sa amin. Ngayon, kakatigil lang ata ng ulan. That won't stop us from having episode 2 ng Tanong Mo Kay Aquino. Gago ang sasagot. Palakpakan, mga kaibigan. I think we can do this weekly. For now, mukhang magagawa kong weekly ang itanong mo kay Aquino, gago ang sasagot. Sana magkatuloy-tuloy na 'yan dahil ang gandang sideline nito. So, super freaking entertaining. Hello everyone. If you're new here to this show, this is the show, the live stream show where I talk to you, my friends, and you ask me any question that you want. That would be I answer any question that you have under the sun, even under the moon and the stars, kahit sa ilalim ng bubong yan, I will answer any of your inquiries. If you want to make it personal, go ahead. If you want it to be, philosophical, tulad na nangyari last week, okay lang yan. You can ask me any questions. Ask me anything under the sun. You can comment your questions down below, or you can join in on the fun on the stream later. Ilalagay ko yung link ng StreamYard mamaya-maya lang. But first, we have to talk about our sponsor for this evening. This live stream is brought to you by the Citizens United, negating technology for life and people's safety. Use the promo code CUNTFLAPS to get 10% off of your first purchase on their merch store. That's CUNTFLAPS. CUNTFLAPS. Okay, sige. Before we get into your questions, hi Perio. Good evening. Welcome. I'll answer your question later. But first, meron akong question. May intro questions na ako bago tayo magsimula. Mga tanong nyo. Once again, these questions came from the Bebe Girl. Bebe Girl, love you. Mwah. Love you, Muffin. Jade Okazaki. Ewan ko kung gusto niyang malaman niyo yung niya, yung tunay na pangalan niya. But for the time being, I'll just call her Jade Okazaki. Kahit di naman sa Japanese. Anyway, hello. Ngayon. Ang kauna-unahan niyang question ay related sa sa palabas natin ngayon, mga kaibigan. When are you going? Itanong mo kay Aquino, gago ang sasagot. Imkagas 'yon. As you can see, I'm going to do this weekly. It's going to be a weekly thing from now on. Hopefully, magawa ko tong continuous. Going to stream at 8 p.m. Hindi naman sharp. Pwede ako ma-delay. And basta, I'll try to do this as frequent as possible and every Wednesdays. Maganda yung schedule na ganyan para chillax lang tayo. It's not too early in the week but not too late within the week. Okay. What questions are you not going to answer? Well, I have said na you can ask me any question under the sun. But sometimes I may feel ewan ko I may feel like it's a little bit too far or wala akong comment talaga sa question na yun. And if ever ganun man ang mangyari, wala akong masasabi doon madalas. I may bullshit my answer, pero as truthful as possible, baka hindi ko yun. Ngayon, third question. Yung sa second question, I may not answer questions that I really have no say on the matter, or strip ko lang na hindi sagutin. Basta, we can still ask you any question under the sun. Di nga lang guaranteed kung kaya kong sagutin. Basta, just keep your questions coming, my guys and gals and non-binary pals. Magaga pa ang gabi. Third question, are there any places that I can support you? You already support me, Muffin. I love you. But if you ever want to
be generous and mag-donate sa payamanin natin si Carl Aquino Foundation. The links are going here. Wait lang. Yan, there we go. Coffee.com/Debanyi Productions. That KOFI.co. Mali. Shit. KO-FI pala. Yun. KO-FI.com/Debanyi Productions. Or kung gusto nyong bumili ng zine ko, it's readily available in PDF format, or you can order it physical copy sa either message me on the page sa Debanyi Productions page, facebook.com/stories and podcasts, or you can get the PDF format. Doon, yun, lumagpas na. Waiting ko lang. Wait lang. Babalik din yan. And it's getting meta here. There. Yan. Gumroad.com/stories and podcasts. You can order my zine Anecdotes from Another World there. Or yung gusto nyo, hintayin yung next release ko. I'll announce it on the other page. Yan, last question. Hindi. May pa palang tatlo. Ay, wait. Dalawa pala. Sorry. Mali. Namamali na ako. Okay, game. Do you do voice-over commissions? Yes. Maybe. Di ko alam. Basta kung trip niya lang sabihin, oy, gusto ko yung boses nyo. Yan. Gusto ko yung boses mo. Medyo magandang pakinggan. Message nila ako. Either sa Facebook account ko, or you can message the pages, stories and podcasts, at yung itanong mo kay Aquino. I prefer the stories and podcast page dito. Pag magme-message kayo for business inquiries, or just diretso ng message sa akin would be nice. Okay? And are there any other shows that you do? As you may have known already, I have a podcast called The Banyo Podcast 3 Flushed, where I talk about useless trivia. And it's readily available to listen, Spotify, Anchor, or wherever you get your podcasts. Okay. Now, that's all for the intro questions. Kung gusto nyong ma-involve pa sa palabas natin ngayon. Wait lang, copy paste ko lang to. If you wanna join in on the fun, if you have any questions, you can email, you can message it down below, or you can, saan ba yun? Ayan, there we go. You can message your question down below, or you can join in on the fun at streamyard.com/whatever bullshit that is. Yeah, game. Okay. Before I accept your questions, ito. First question. Yan. Hi, Perio. Hello. He's a college friend of mine. Hi. Welcome to the show. And his question for me is the moon landing fake? Yes. Of course it's not. It's not fake. It's impossible. It's easier to It's easier to literally send someone to the moon than to recreate it. In a stage with Stanley Kubrick. It's literally impossible. Close to impossible. Ngayon, baka pwede, kaya na. Pero dati, nung 1969, hindi talaga kaya yan. Imposible yan. Maraming empirical evidence na, sure, the conspiracy theorists might say na hindi totoo yun. But the evidence is too big and too grand to be plus napakadaming na-involve na tao. Masyadong maraming taong na-involve na sa bullshit na yun. To the point na it would be really awkward to just tell the entire building of NASA and the entire governments of the world that time to say that the moon landing wasn't really real. And the mere fact na if ever man na pineke nga yun, ang unang-unang magrereklamo ay yung Russia. Kasi sila ang pinakamalaking karibal nila. To which they haven't done it yet. Hanggang ngayon, they don't deny the fact that the Americans went to the moon first. Okay, sige. Next question from Perio. How to get over art blocks, Brother Carl? Napakagandang tanong, kapatid na Perio. Last name lang niya Perio, guys, ha. Okay, sige. Ito yung katanungan mo. Art blocks. To be honest, I don't do art. Di ako marunong mag-drawing. I'm not a drawer. Hindi ako pinagpala sa drawing. Pero I think pinagpala ako sa pagsusulat. Kasi
I've had the knack for writing literature ever since, actually, nung bata pa ako, eh. Meron ako ditong, hindi ko mahanap kung nasaan dito. And sobrang cringe din naman yun. But I used the very, very first thing that I wrote back in grade school, almost in high school. Actually, mga grade 4, grade 3, 3, 4, 5, mga ganon. Ang kauna-unahang nasulat ko ay cat dog fanfiction. And from there on, uh, yun yung nagsusulat-sulat na ako. Naniwala kayo sa akin. I started with cat dog fanfiction. However, to connect my to connect my convoluted backstory on your question, kasi I believe na yung art block and writer's block na yan, iisa lang yan. You don't wait for opportunity to come. You don't wait for inspiration to come. Make it come. Sounded wrong. Sounded wrong. Clip it, ladies and gentlemen. Clip it. Ngayon, hindi ako makaget over doon. Writer's block and art block, I believe they're the same thing kasi you're letting your creativity work for you. Ngayon, if you're just going to let if you're just going to let inspiration, the quote-unquote inspiration to drive you to writing stuff, like working on stuff, or anything na gusto mo, kahit painting ka man, mahilig, o dun sa sculpting, or whatever, any literary artistic endeavor, if you're going to just let inspiration come, and then wala kang gagawin at all, you're not going to grow. So, magandang idea dyan ay ganito. Ang isipin mo lang ay sobrang dami na sinabi ko. Saan pupunta yung sinasabi ko talaga? Huwag mong hintayin na dumating ang inspiration. Gawin mo lahat gawin mo ang makakaya mo para gumana siya bigla. Kasi hindi basta-basta dumarating yan eh. Para siyang random siya. Random siyang dumarating sa'yo. Isang beses nagkaroon bigla ako ng inspiration habang naliligo. And from there on, naisip ko, uy, magandang concept yun ah. Natapos ko siya, yun yung second finished novel ko na wala na akong planong i-publish dahil it's really, really that, pero it's so sentimental to me. Mga college friends ko and high school friends ko, they all know what novel I was talking about. Pero, masasalvage pa ata yun, pero, shit. Masasalvage pa ata yun, pero I ko. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa rin. I might give it to I might give it to Bebe Labs. Gusto niya kasing sobrang gusto pa niyang i-broaden pa yung lore ng ng nobelang yun. I've been telling her to get the story from me. I've been giving it away to her. Pero ayun. Basta never wait for the opportunity and for the inspiration to come. Pilitin mo ang sarili mong ganahan. You can do anything you want. Sa literature, you can just think of a line, and then from that line, sabihin nating one day naghihintay si Juanito sa bahay ni Juanita, gumaganon. From that point on, you can make something from that specific line. Make yourself write stuff. And sa art block, I'm not really sure kung anong ginagawa ng mga artists. You can try prompts. You can try, you can practice on your stuff. You can really do a lot of things to make your inspiration go fly like Superman. Yan. Okay. Kaya mo yan. You can do this. You can do this, my guy. Yan. Next question. Sa kapatid nating si Angelo Garcia from the MGT show. MGT ba? I'm sorry. I'm sorry. Hindi ako napapadalas na sa Ayan, MTG show. Podcast. It's a wrestling podcast sa Philippine Podcast Directory. You can check them out. Ito, tanong niya, paano pag may tao na tanga araw-araw? Haha, finally. Haha. I know the feeling. As I know him. That's me. I wake up every day
Dumbass. I have a brain cell count of 2. Hati pa kami ng mga kaibigan ko diyan minsan. Kaya minsan nga sinasabi ko sa mga kaibigan ko pag nagsasama-sama kami. Sinasabi ko, sinasabi ko kay baby girl, yan kasi pinagsama pa kaming, sabihin natin 3 kami, yan kasi pinagsama pa kaming 3 itlog. Ayun, yan. So, kasi pag nandyan ako, bumababa ang IQ count ng lahat ng mga tao. Lalo na, pag sobrang saya ko na. Fucked up na kayo pag, pag masaya na talaga ako. Matakot na kayo. Okay, sige. Yan. Araw-araw akong tanga. Tangang-tanga ako. Baliw na baliw din ako sa pag-ibig. Love you, baby girl. Sasend ko sa iyo to mamaya pagtapos ng palabas. Okay. Next question from Mr. Brycan, the man who can dial, the Young Leader Podcast. Hello! Welcome to the show. Yan. Paano nagpapagupit si Superman? I really don't know. Googles natin, kapatid. Kapatid na Google, anong sagot? Ano yan? How does Superman cut his hair? Kasi ang alam kong explanation sa paanong sa pag nag-aahit si Superman, ang ginagawa niya, pinakita na to sa comics, pinakita na rin to sa Superman the Animated Series noong 1995? 1995 ba yun? Superman. Papanood ko yun dati sa yung reruns nun sa ABC 5 pa dating tawag nun eh. Hapon, pinapanood ko sila dun. Paborito ko yun eh. Kasunod yun yung kay Captain America at kay Batman. Sunod-sunod yun. Superman, the Animated Series. Mali, 1996 pala. Baka Batman yung 1995. Anyway, ngayon, ang explanation doon, si Superman, haharap siya sa salamin. Tapos gagamitin niya yung laser vision niya para para mag-reflect yung laser niya doon sa salamin. And then dito sa sa baba niya para ganoon siya mag-ahit kasi kahit na anong kutsilyong gamitin niya ay napuputol. Kahit na anong razor ang gamitin niya, kahit anong shaving cream na ilagay man yan diyan, hindi gagana 'yon. Laser lang niya ang gagana. Ngayon, pagdating sa pagpapagupit ng ganoon din pala. Okay. Sa explanation, ganun din pa pala. Yung sabi sa akin ni kapatid na Google, according kay screenrant.com, yung modern version ni Superman, kaya niyang, yung buhok niya, kaya niyang putulin gamit ng heat vision niya, ng lasers niya sa mata. I-reflect lang yan sa i-reflect lang niya sa kahit na anong reflective surface na parang salamin, tatama lang niya doon, tapos itatarget niya kung saan niya kailangan gupitin. Ganun yun. Ang hindi ko basta ganun. Ganun siya mag-ahit. Yung sa Silver Age nga lang. Sa Silver Age version ng lore ni Superman, ay ibang usapan. Mahaba talaga yung sobrang tindi ng buhok ni Superman to the point na kahit yung heat vision niya at yung X-ray vision niya hindi gumagana. Ang kailangan niya para maputol yun ay laser vision mula kay Supergirl at kay Crypto the Superdog. Sabi dito sa Screen Rant article na to. He uses his laser vision, especially in the modern version, para mag-ahit, magpagupit, ganun lang yan. Okay, sige. Hi, Justin. Welcome to the show. If you have questions, just send it over sa comment section, or you can join in on the fun. StreamYard.com/whatever bullshit that is. Copy-paste nyo lang yan. Nasa description naman ng episode na to. Okay. Thank you for your wisdom, Brother Chris Aquino. You're welcome, kapatid na Peryo. Paano po maging alien? Sa tanong na akin ni Justin. Hello. Paano maging alien? Yung just migrate to a different country. Kahit country lang yun kasi considered na alien ka na kaagad dun eh. It's not racist
It's just a legal term, I think. Sana basta yung alien, ang alien, ibig sabihin lang naman yan ay uh, foreign person and foreign country, foreign nation, distant, overseas, yan yung mga ano niya. Foreigner, immigrant, yan, yung mga alien. Yan yung definition, yan ang definition lang naman ng alien eh. Buti na lang may tubig ako ngayon, inom muna ako. Ang alien naman eh, basta galing ka sa ibang bansa, alien ka na eh. Hindi naman necessarily na pag sinabing alien eh, galing ka sa outer space. Yun lang naman yun. So, to be an alien, you just have to be from a different country or a nation. Or kung gusto mo talagang maging alien, lipad ka outer space, yun. Hanap ka ng ng alien na may alien planet na may civilization and whatnot. Next question from Angelo. May brief pa rin ba sa loob si Superman or Batman kahit meron na sa labas? Tanungin ulit natin kay kapatid na Google. Does Superman still wear brief underwear? Underwear. Okay. He doesn't! According kay Quora.com. Ganito kasi yan. Ang basis kasi ng mga costume ng mga superhero ng golden age ng comics ay mga circus performers. Mga itsura man nila, Google nyo to. Ang itsura ng mga costume ng mga nasa circo ay sobrang tight na damit. Tapos yung underwear nila nasa labas. Hindi naman talaga technically underwear yun. Parang design lang yun sa damit nila. Ngayon, Superman doesn't wear underwear. Kasi technically, his costume is already his underwear. Kasi palagi naman siyang, palagi naman silang nagsusuot ng dito. Palagi nilang suot yung mga costume yung si Superman, palagi niyang suot yung costume niya kahit saan siya pumunta. Kasi syempre, Clark Kent siya din naman, di ba? Nagiging si Clark Kent din siya. Kailangan niyang, mabilis. Mabilis na palit. Ganun lang naman yan. Pero kay Batman, hindi naman technically, does Batman. Ang costume niya, same lang din naman yung concept nila dyan. Based nung original na release ni Batman nung 1939. Batman debut. 1939 nung March 30 sa Detective Comics. Based din naman siya kay Superman. Ergo, based din yung costume niya sa mga circus performers. But instead na bright and colorful, simplistic lang yan na black and gray tapos may purple na gloves. May purple na gloves si Batman dati. Same concept. Pero yung sa kanya, dahil rich playboy siya, hindi niya kailangan palaging suotin yun. It's technically more armor than anything else kasi syempre, tao lang naman siya na may superpower. Na superpower ay pagiging mayaman. Revealed na yan sa Justice League 2017? 2017 ba yung Justice League movie? Nakalimutan ko na. Justice League movie. For the record, aminin ko na sa inyo, I enjoyed the Justice League movie, pero I think the Snyder Cut is the canon version kasi ang daming napakagandang potential ng Justice League movie, pero nasayang lang kasi sa poor direction and biglang binago ni Josh Whedon. Josh Whedon ba yun, diba? Josh Whedon yun, diba? Josh Whedon. Binago ni Josh Whedon, pinagmukha niyang Avengers and Justice League, which didn't work. Ganon. Joss pala, hindi Josh. Joss, extra Joss. Okay. Hello, Dabu. Next question. Miguel Andre, Dabu. Paano uminom ng tubig yung isda? How do fish drink water? They don't. They absorb. Hindi sila umiinom technically tulad ng kung anong ginagawa ko. Tubig tayo. Ang laman nito ay tubig, hindi beer. Kasi di ko alam kung meron na akong lifted na yung ban na ang alcohol sa Cavite. Pero if not, iinom ako. This is just plain water. Fish don't absorb water like we do. Inabsorb nila yon sa skin nila at sa gills. Doon nila ina-absorb yung tubig. And hindi ko alam kung ano ginagawa nila doon.
In the case of freshwater fish, according sa mcgill.ca, McGill. In the case of freshwater fish, their blood and bodily fluids are much saltier than the water they swim in. So water will flow in through their gills. The opposite is true for saltwater fish. So, ayan. May ibang paraan para mag-absorb ng tubig ang freshwater fish sa saltwater fish. Ayan. Basta, they don't drink it through their mouths. They absorb water and the nutrients, I guess, sa ano nila. I think doon din yung oxygen nila. They absorb it via the gills and the scales and the skin of the fish. It's the process called osmosis. Yun. Osmosis is the flow of water across membranes from areas of low concentration or of dissolved things to areas of high concentration. Serves to equalize the concentration of two areas. I have no idea what I read. Basta inaabsorb lang ng mga isda yun para ma-absorb nila yung nutrients na kailangan nila. Ayan. Okay. Eto. May tanong si Bebelab. Ang haba. Okay. Brother, may tanong ho ako. Napakagandang tanong. Okay, sige. Paano ko po sasabihin sa aking jowa na ducks talaga ako? Ay, nako, magkaka-party na naman si ano. Makaka-party na naman si Dabo nito po. Nahihiya po kasi akong sabihin sa kanya. Tinatago ko po yung ducks ko kapag nagde-date kami. Pero masyadong kinakabahan po ako. Kasi sa susunod na date po namin, mag-aano na po kami. Madalas po kasi nakikipag-break sa akin mga babae. Kapag nalalaman po nila ito. Wait lang. Bebe girl, meron kang ibang babae. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Shit. May nagpiestahan. Nagpiestahan. Sobrang sexist naman. Gago. Bakit? Yung sabihin. Ganito ang gagawin mo. Ang importante sa isang relationship ay good communication between you and your significant other. Diyan nagsisimula ang mga digmaan eh. Kasi hindi pagkakaintindihan. Ngayon, pag naintindihan na ng isa ang situation, diyan nalalabas yung sagot. Kung ganito yan eh. Kung hindi kayo mag-uusap, wala kayong magkakaintindihan, magkakapaan lang kayo sa mga nararamdaman nyo. And to the point na hindi nyo malalaman kung anong gagawin. Kasi pag nagkaintindihan kayo, doon nyo na makikita kung ano yung magiging next step. So ngayon, pag sinabi mo sa jowa mo, sabi niya, yo, bitch. Sabihin mo kanya, bitch, I love you. But I gotta tell you something. I've been hiding this massive problem from you. And I don't know if you can take it. I just want you to know. I love you. I really do. But I have a 12-inch cock. Malalaman niya yan. Siyempre, kung ako si girly, iisipin ko kung ano yung na-receive kong information. Okay. Ducks jowa ko. From there on, doon natin malalaman kung anong next step. Kung tatanggapin ba niya o hindi. Kung tinanggap niya, di okay. Tinanggap niya kung sino ka, okay lang yan. That's perfectly fine. Kung hindi, try to resolve this peacefully through communication. Kasi pag nag-away lang kayo ng walang sense, hindi yan ma-resolve. Communication lang yan. It's always just communication. Uy, naka 30 minutes na tayo. Mas maganda to kaysa sa last week. Ayos. Yan. Fish drinking water. Fish don't drink, Yan. Basta, understanding and good communication. Diyan lang yan lalabas. And from there on, magkakaintindihan kayo, malalaman nyo kung ano yung magiging next step. Nagme-message sa akin si Bebe Girl. Wait lang. Layo na, nakahanda na yung questions niya. Carl, bitch, I love you. Yun niya po, trakis ka. Bitch, I love you. Ano naman sa'yo? I love you, okay? Ano yan, detachable? Please don't. Bebe Girl,
I love you. Yo. Don't ever hide things from me. Again, I will be very vindictive. Ay nako. Have fun, Dabu. Ang kulit-kulit mo eh. Minsan nagme-message siya sa mga messages ko eh. Pag sobrang affectionate ko ako kay baby girl, he always kept on telling that I'll be pegged, which I really don't, I kind of feel, aminin ko na sa'yo, Dabu. It's fun. I'll message you later. I'll message you na lang later. Kung mapapanood mo pa rin to. I love you, bitch. I always love you. Okay, fine. I have big dick. That's the one thing I like to you. I love you, baby girl. Utanari. Yan. Yan. Next question. Balik ulit kay Justin. Anong mangyayari pag nilagay mo ang isda sa pool na puno ng Coke? Wow, okay. Actually, I really don't know that. I'm kind of curious. Tingnan natin si kapatid na Google. What happens if you put fish in soda? What would happen if you put a fish in carbonated water? Sabi ni Reddit. Depende sa gaano kalaki yung isda, gaano kalalim yung tank, gaano ka-carbonated yung tubig, at kung tubig lang talaga yung it's constantly getting carbonated. If you're talking about a modestly large and healthy fish, like a salmon, tangina mo Reddit, I don't fucking care about your notifications, go away. If you're talking about a modestly large fish, a modestly large and healthy fish, like a salmon that was put in a 30-gallon tank of club soda, the fish might have short-term acid-base changes in its blood, but will be fine as the water body will reach equilibrium quickly. So depende yan sa kung ano yung paglalagyan at kung gaano ka-healthy yung isda. Yung salmon yan na tapos malaki yung tank, sure hindi siya komportable for a while. Medyo hindi siya komportable pero mag-a-adjust yung katawan niya. Pero kung goldfish ang ilalagay mo diyan tapos talagang malaki yung tank, mamamatay yan. So depende sa size ng isda at ng paglalagyan. Okay. Red, J. Dokazaki, baby girl. Next question. Why is Red acting kinda sus? Kasi hindi niya dinedefend ang sarili niya nung sinasabi niyang, hindi niya dinedefend ang sarili niya nung halatang halata naman na siya yung gumawa nun. Pero pinagkakaila pa rin niya. Nakita niya siya ni Green na nag-vent. Pero denial pa rin si Red. If I were you, vote Red out. Please just vote him out. He's clearly one of them assholes. And just kick him out. Panalo na tayo. Okay? Yan. Salamat po, Guru Aquino. Wala nga naman, kapatid na Justin. Yan. Hindi ko alam kung sasabihin. Anyway, yun pa lang ang questions. Just send me over a few more. Kung interested kayong magtanong, just comment it down below, or kung malakas yung apog nyo, hindi kayo camera shy, o kaya may magandang camera kayo sa cellphone, may headphones or whatever, you can join in on the fun. Copy paste this link, streamyard.com/whatever bullshit that is, and just join in on the fun. I'll add you in this conversation. Usap tayo. Open-minded naman ako sa business. Send nyo lang ang tanong nyo sa akin. And I'll guest you over into this show. Ad break muna tayo, ladies and gentlemen. This episode of Itanong Mo Kay Aquino was brought to you by the Citizens United Negating Technology for Life and People's Safety. Use the promo code CONFLAPS to get 10% off of your of your first purchase on their merch store. That's CUNTFLAPS. CONFLAPS. Ato, maboy Wesley Steer of Review. Nagtanong, kapatid na Carl, bakit naglalabasan mga daga? Ganto kasi yan. Yung mga dagang yan, gago sila. Pero mas gago ako. Naglalabasan yung mga dagang yan kasi nakikita nila na may opportunity. May opportunity para sa kanila. May nakita silang pagkain na
madaling masalvage nila at hindi makikita ng mga tao. Mga dagang yan. Lumalabas yung mga yan dahil may nakikita silang opportunity, kukunin nila yan. Mga backstabber, mga kupal na yan, mga putang ina nila. Ano ba yung mga dagang yan, sasampalin ko yan, yung mga virus na yan, itang ina yan. 3 daga nakita just this day. Maliban din dyan, baka kasi may possibility naman kasi umuulan-ulan, na-disturb yung tinitira nila sa mga sewer system. Tapos kailangan nilang baka binaha sila doon, kailangan nilang lumikas. So naglalabasan sila. Yan. Either way, mga daga yung mga yan, wag na wag mong pagkakatiwalaan ng mga dagang yan. 2 mga daga lang ang kailangan mong pagkatiwalaan. 2 mga daga lang ang kailangan mong pagkatiwalaan. Ang una na dyan ay si Stuart Little. Si Stuart Little, matalino yan eh. Naglalakad niya sa 2 paa niya. Tapos may matututunan kang family values mula sa kanya. And pangalawa naman, ang pagkakatiwalaan mo na daga ay si Remy ng Ratatouille. Pwede mo siyang ilagay sa ulo mo tapos magiging mecha na kayo na marunong magluto. Pagkatiwalaan mo rin siya. Medyo, hindi ko alam kung, maging cautious ka na lang siguro kay Jerry. Kasi alam mo naman kung anong ginagawa ni Jerry. Si Jerry naman ay matalino siya, oo. Naglalakad siya 2 paa. Pero palagi niyang kaaway yung pusang kaibigan niya eh. Nag-aaway sila palagi. Masyado siyang matalino. Baka mahuli ka lang niya sa bitag niya. Alam mo naman mangyayari doon. Pwede kang mabagsakan ng safe. Kaya mabaril sa ulo. Kaya kung anong mangyayari sa'yo. Pwede mong pagkatiwalaan si Jerry. Pero mag-ingat ka sa kanya. Yun lang. Ang wag mong pagkakatiwalaan na yung dagang kinalaban ni Jotaro Josuke sa JoJo's Bizarre Adventure Part 4 Diamond is Unbreakable. Matalino yun. Within a few minutes nalaman niya kagad yung time stop ability ni ni Jotaro. Mas matalino pa siya kaysa isang 100 plus year old vampire. God fucking damn it. Okay. Uy, may sumasali sa natin. Sa stream natin. Ladies and gentlemen, bago natin ituloy yung tanong na to, mga questions, please welcome my good friend, Justin. Hello. What's up, man? Hello. Welcome to Itanong Mo Kaya Ang Sasagot. No, see. Huling nakita kita. Lord. Ngayon lang uli ako nakapag-usap sa iyo ng matino. What's up? Nasaan ka ba? Nasa banyo ka ba? Actually, ito yung dating studio ng Banyo Podcast. Nireflush ko lang. Oh, no, lies. You lie. I'm always recorded in my room. Fuck you. Don't What's you dare. Up, bro? I am the real. I'm the true and honest Carl Aquino. How dare you? Okay, game. Sige, ano yung tanong? Hindi, it's your time to shine. Okay. If you have question. Okay. Ganda. Ikaw muna. Since nag-guest ka, ikaw muna magtatanong. If you have any question under the sun, you can ask me anything under the sun. Under the moon, under the stars. I don't care. Basta kahit physical, yung tanong ba, natatanong pa rin siya kahit umuulan? Kasi malakas yung ulan ngayon eh. Di, okay lang. Kasi sabi natin under the sun. So, paano pag umuulan? Okay lang din. Basta umuulan. Basta may tanong, akong sasagot. Huwag kayong makinig dun sa Sige, fine. Pwede kayong makinig dun sa kabila. Kasi, syempre, maraming following din yon. Pero, kung magtanong kayo sa akin, try ko pa rin masagot. Hindi nga lang sa Biblia ang sasagot. Gago ang sasagot. Sige, mag-iisip ako. Sige, tuloy mo muna yung tanong mo. Okay, sige. Ito muna. Follow-up question sa kaibigan ko si Wesley sa Tira Review. Pakinggan yung podcast niya. He does reviews of movies. And follow up. Paano ko malalaman if si Jerry yung makikita ko next time? Ha. Okay. Ganito lang naman yan. Madali namang ma-profile si Jerry. Ano lang naman siya, brown siya na medyo may pagkabilogan compared kay Remy at kay Stuart Little. Si Jerry, matalino yan. Pero hindi siya nagsasalita. Brown siya, malaking tenga ganto. Okay, fine. Sige, pagbigyan niyo si Mickey Mouse, pwede niyo siya pagkatiwalaan pero medyo
iffy na ako kay Mickey Mouse eh kasi binibili niya yung mga corporations na gustong-gusto niya, lalo si Star Wars, yung ganyan, Marvel. And medyo pagkatiwalaan mo si Mickey Mouse. Si Jerry, iffy ako sa kanya, neutral ako kay Jerry. Nakakatuwa siya, pero hindi siya medyo ano. Ikaw, anong masasabi mo Justin, paano malalaman if si Jerry nga yung makikita niya next time? Tanong mo. Alam mo kasi, lagi sa akin sinasabi, pag naliligaw ka o pag may tanong ka, itanong mo. So, itanong mo yung daga kung si Jerry ba siya. Ayun, maganda yan. Para mabilis ka agad. Pero wala nang paligoy-ligoy, patanungin na natin. Ayun. Oo, itanong mo. Yun yung pinakamagandang ano. Kaya may tanong din ako eh. Kaya sa Ayun, inyo ba, sa wakas. brother, anong pinakamasarap na chicken? Chicken Joy? Max? Jollibee? McDo? Tsaka bakit? Chicken. Basta fast food o ano. Kasi hindi ako palakain masyado ng chicken sa fast food. Pero kumakain ako ng chicken sa fast food. Kaso nga lang, pag sa fast food kasi, mas prefer ko nagbo-burger. Kasi mas madaling... yung burger. Oo, kasi babalatan mo lang tatanggalin mo lang yung wrapper niya, kakainin mo, tapos pulupot mo na, hindi ka masyadong messy. Pag kumakain kasi ako ng chicken, mano-mano palagi. Kakailanganin ko pang mag-effort para maghugas ng kamay. Pero if ako pa pipiliin ng manok na fast food, medyo tay ng konti si McDo at si KFC. Mas lamang na ng konti si KFC. Bakit Masarap yung Gusto ko yung napakasarap ng balat nun eh. Pero if ever man na may ma-recommend kayo na I haven't even actually tried Popeyes. Kasi walang ganyan sa amin. Nasa lang naman yun, nasa NCR lang yan, di ko alam kung nasaan yun eh. I wanna try it out, pero masyado malayo siya sa amin. Nasa Cavite ako. As you can see. Bahay namin to. Hindi na ako sa office. Ayun nga, close tayo ang Jollibee, yung McDo at KFC chicken. Yung original ng KFC hindi yung spicy. Ayoko nung spicy nun. Ayun. Ikaw, so yung original lang po? Original lang. Original is the best. Yung mini-stop kasi gusto ko siya Ayun, okay din si mini-stop. Crunchy siya, pero hindi ako masyadong palakain ng mini-stop eh. Walang malapit na mini-stop sa amin eh. Pero pag kumakain ako, pag nasa mini-stop ako, kumakain din naman ako ng non-chicken nila, affordable compared sa dalawang options na yun, mas madaling makuha siya. Almost palaging available. Almost palagi. So, ayun, pwede rin naman siya. Malapit din parang third, yung chicken ni mini-stop. Ano nga yung nila? Yung brand nun, hindi, Uncle John's? Ayun, Uncle John's. Yun. Sa ibang bansa yun eh. Ayun, sino po ba si Uncle John? Di ko alam. Tanungin natin si kapatid na si Google. Si kapatid na Google. Medyo may alam din yan eh. Uncle. Kapatid na Google. Sino si Uncle John? Uncle John. Wala pa mga video ang lumalabas. Ayusin natin to. Uncle John's Chicken. Uncle John's Chicken. Bakit ganun walang lumalabas? Hayop ka. You have failed me. Kapatid na Google. You have failed me. Uncle John's Fried Chicken. Wikipedia. I was expecting may Wikipedia page na to. Ano to Uncle John's Bathroom Reader? Fuck you. Go away. Hindi ikaw yun. Wala. Hindi ko mawari kung alin to. Basta brand siya. Alam ko hindi siya Pilipinas eh. Pero if ever man mali ako, sabihin niya sa akin. I'll credit you sa Never ko pang yun eh. Okay. Sige. Next question. Ito, kay Bebe Girl. How did you meet and what are your first impressions of one another? God damn it! Mahina ako sa ganyan. Mahina memorya ko. Ikaw na muna. Baka maalala ko bigla. Alam ko SBGMA lang eh. Marketing kami dati nung college. Yeah. Ayun, nakita ko kasi yung mata niya. Tapos, alam mo yung nanginig ako, parang may butterflies in my stomach. So, ever since, naging fan na talaga ako ni Brother Aquino. So, yun po. First impression ko, sabi ko, shit, may in love yata ako. Ganun. Utangin na.
Hindi ko mawari. Minsan talaga, meron akong raw sexual magnetism sa kahit na sino na nilapitan ko eh. Opo. Grabe. Grabe po yung... Yun yung palaging problema ng mga lalong-lalo na yung mga problema ng mga baby girls pag napapalapit sa akin, hindi nila mawari kung anong gagawin nila sa raw sexual magnetism ko. Kasi talagang... tsaka ano po kasi, ducks po kayo naturally. Kaya naturally. Ato, the name Uncle John is actually derived to the company's owner, John Gokong Way of Robinson's Chain of Malls. I didn't know. Akala ko talaga, Hi, Ana. Hello. Kilala mo si Ana? Si Madam? I don't know dito. Sino to? Shout out mga. Hi, Nana. Nana. Di ko kasi nakikita yung comment section, so di ko the name Uncle John is actually derived to the company's owner, John Gokong Way of the Robinson's Chain of Malls. Yun yung comment niya. Shout out mga si Ma'am. Si Ma'am Nana. Hello. Ala. Hello. No. Sopranos na naman ba ako sa episode na to? Sopranos ata na naman ako dito sa episode na to. Hello? You back? Naputol ka bigla. Hello? Nawawala ako. Sorry. Hello. Ayun. Shoutout mo nga si Ma'am. Akala ko masosopranos na naman ako. Okay lang yan. Akala ko masosopranos na naman ako. Ana Rafaela Escueta. So, thank you for watching and supporting si Brother Aquino. Magtatayo na po siya ng Relayon pagkatapos na itong podcast. Meron na. Live stream, hindi ko magagawang podcast to kasi di ko alam paano mag-extract ng audio. Okay na yan? Okay na to bilang live stream. Okay. Tanong ni Ma'am, are you single right now? Ako? O si kapatid ni Justin Dine? Kasi kung si kapatid na Justin Dine, hindi ko alam. Depende who's asking. Si Ma'am Ana. Ana Rafaela Escueta. I can be your best friend. Ganun. Best friend. Yan, mga kaibigan, magiging best friend po kayo niyan. Okay. Ako kasi may baby girl na ako eh. May baby girl na ako. Actually, monthsary namin ngayon. Hey, happy monthsary po. Thank you. 5 years and 10 months. 5 years and 10 months. Kalahating dekada na po kami. Thank you. Next, tanong ko po pala. 5 years na po kayo. Pero paano nyo napipigilan yung lumalapit yung mga chika babes tsaka yung mga boys mo? Diba? Ganon. Ganda lang. Ano lang naman yan eh. Pag bonded na ako sa bebe girl ko, nawawala sila bigla. Nakikita nila, ay sayang. Taken na siya. Wala ganun na lang, sayang na lang. Oo, ganun na lang yun. Pero pag single ako, minsan kailangan kong tumakbo. Kasi talagang tingnan mo ba naman yung yung pagmumukha ko? Mukhang gustong-gusto ko sapakin. Ito, next na question. Anong mas prefer nyo? Phosphorus o stoicism? Phosphorus. Dahil di ako pamilyar sa kung anong context na gusto mong sabihin. Ikaw, kapatid na Justin. Pinag-aaralan ko talaga ang stoicism. Pero yung phosphorus... Ano ba ang stoicism? Kasi alam ko lang, walang pakialam yan. The art of not giving a fuck. Ganon. Ayun. Ganon kasimple siya. Ganon yung pinaka surface level understanding. Stoicism is the art of not giving a fuck. Yung phosphorus, ano yan? Yan yung ginagamit mo pag nawala yung lighter mo tapos mag-yosi ka. Bakit mag-yosi? Ano bang sabihin yan? Hindi, kasi phosphorus. Alien! Since ganyan din naman pala, baka kailanganin ko rin baguhin ang ko. I think magiging stoicism na rin ako dahil madalas wala akong pakialam sa paligid ko maliban sa baby girl ko. Alam niya yan. Wala akong masyadong pakialam. So parang, ganyan nangyari. Okay, sige. Cool. Ayan. Sabi, comment ni Ma'am Ana kanina, maalat yung Popeyes daw. So I'm not sure kung ano pa yun. Yan. Love at first sight. Nice. Okay, sige. Shout out kay Dayan De Ocampo.
of the PPD show, the podcast of podcasts. Yung may hawak nun, and yung Philippine Podcast Directory. If you're interested in listening to Filipino-made podcasts, go check their website, their Facebook up. Maraming nakalista na doon. More than 150 plus na ata yung mga listed doon, if I remember it correctly. And if you're interested in TBPR merch and the Bani Productions merch, you can buy your shirt today. Nabibinata na ako. Buy their merch, buy our merch, please. Di ko lang suot yung ano ko ngayon. I'm celebrating the fact na baka si Tom Holland at si Andrew Garfield daw ay babalik bilang Spider-Man. Kaya suot ko to. Plus ito lang yung una ko nakitang t-shirt na binunot ko sa kay aparador ko eh. So yan. Facebook.com/Philippine Podcast Philippine Podcast Directory. Yan. Okay. Wow, showbiz. Ayos. Eto. Sabi comment ni paring Jack of Jack Talks Tech, the house bands. Di ka marunong mag-extract ng audio, may kilala ka bang tech podcaster? I'm not sure. Kasi si ano yun, ang alam ko si Jack, Jack of Jack Talks Tech. Sakto, siya yun. So if ever man may kailangan kayong podcasting related stuff, you can message him. Message yung page. Wala ka pala siyang page. Basta message niyo message yung guy na to. He knows his stuff. He's a great guy. He has done a lot of good stuff. Yung podcast niya, Jack Talks Tech, it's a weekly show saan pinag-uusapan niya latest updates ng tech. It's actually one of the parang number 1 na ata siya sa Apple Podcasts, if I remember correctly. Wow, magaling na niya. Pero ikaw, kapatid na Justin. Ano po yun? May kakilala ka rin bang tech podcaster maliban kay paring Jack? Wala eh. Actually, fan lang po talaga ako. Actually, sa inyo po ako nagsimula talaga mag-podcast kasi mahilig po ako sa banyo eh. Araw-araw ako nagbabanyo. Oo. Ako din. Oo. Kaya po, gusto ko yung vibe. Tumatanong ko lang din, since ikaw ang isa sa mga fans ng The Banyo Podcast Reflash, matanong ko na din kay Patid. Anong paborito mong episode? Sa 20 episodes na nalabas ko na, ano yung paborito mong episode? Yung episode po na nagsalita kayo, tapos, basta may sinabi kayo eh. Yun, yung favorite episode ko. 6 or 5 yata, mga ganun. Oo. Ayun, ayos. Kasi yung nagsalita po kayo, tumama po sa damdamin ko eh. Yung sinabi ano ba natutunan? Ano ba natutunan mo sa Ano natutunan mo sa episode 5? Sabihin natin episode 5, 'yan. Ano natutunan mo sa episode 5 ng The Banyo Podcast Reflash? Ang natutunan ko po, maraming bagay na pakinggan nyo na lang po yung episode number 5. Matututunan nyo rin yun. Oo, dami. Mga kaibigan, pakinggan nyo ang aking podcast na-upload ko nung Monday, ang 20th episode ko. There are more episodes to come. Magre-record na ako ng isang episode ulit. Go check it out, anchor.fm/ The Banyo Podcast Reflash. Nakalimutan ko na yung kasi puro blinak kasi ako ni gago tong si Zuckerberg eh. Blinak ako sa pagpo-post ng anchor.fm. Sinasabi daw niya spam ang anchor.fm. Yun nga doon nga ako nag-upload eh. Hayop ka Zuckerberg kahit kailan. Alam kong naririnig mo to. Gago ka. Tang ina mong lizard man ka. Hayop ka. Okay, sige. Next question. Galing kay kapatid na Jibril ulit. Sino ang mananalo sa suntukan? Manny Pacquiao or isang daang dagol? Napakagandang tanong. Kapatid na Jibril. Wonderful question. Ikaw muna, kapatid na Justin. Gusto ko kasing gusto ko kasing i-formulate muna yung counter-arguments sa isipan. Okay. Sa akin po kasi, brother, quantity over quality. No? Mm-hmm. So, actually, kayo po ba, sa inyo, quantity or quality? Yun yung pinaka-logic ng tanong eh. Yun nga eh. Kasi ang naniniwala ako na kahit na gaano kagaling si Manny Pacquiao, hindi niya mauubos ang isang daang dagol. Sure, mas magaling siyang makipag-boxing. Pero kung continuous yun na walang... Okay, fine, sige. Kung pagbibigyan na sa isang boxing match, si Manny Pacquiao tapos isang daang dagol,
tapos Mm. regular na rules ng boxing, baka may chance na manalo si Pacquiao. Kasi syempre, may part doon na magpapahinga siya, tapos kaya parang hindi pwedeng sabay-sabay silang lahat. Plus, lahat siguro ng atake ng 100 dagol, puro low blow yun kasi hindi aabot yun di ba? Pero kung yung 100 dagol na yun, gagawa ng isang napakalaking mega dagol, isang mega dagol Megazord na dagol, mag-fusion silang lahat, gagawa sila ng isang malaking ganon na kasing laking siguro ni Benji Paras, ewan ko. Benji Paras lang? Sino ba? Okay, fine, sige. Ano bang, yung sa mga nakakalaban mo sa Genshin Impact, ako nalalaro ko yan Mag-update ako. Yan ano ka na ba sa Genshin? Bago na tayo bumalik sa Hindi po ADHD ko yan. Pero ang tanong ko po kasi, paano, mag-google po ba natin kung ilang sapak ang kaya ni Manny Pacquiao? Parang 3 punches per second ba? Ganun kabilis po ba? Okay, tignan natin ang stats ni How fast does Manny Pacquiao punch? Pacquiao, putang ina. Sino yun, Manny Pacquiao? To everyone's surprise, the team found out that the results show the speed of Pacquiao's punch landed in just 0.12 seconds, which is faster than a blink of a human eye. So he can punch faster than you blink. Gaano ba kalabilis ang isang blink? How fast is a blink? Motherfucker. Okay, sige. Ang suntok, sa huling research kasi nila noong 2015, si Pacquiao, sa isang suntok niya, ang bilis na ay 0.12 seconds. Less than a second. So, sabihin natin sa ilang minuto na ano ba yan? Gaano kahaba isang boxing match? Familiar ba kapatid na Justin? Depende po yata. Minsan may 5 minutes. 5 minutes round. Sige, sabihin po natin championship. Search din po natin. Okay. 1 boxing round. 8 minutes po siya. 8 minutes? Oo. 8 minutes? Bakit lumalabas sa akin dito 3 minutes? Ay, 3 minutes pala. Sensya na. Nalilito pa po ako. Ayun, sige, 3 minutes. Okay lang yan. 3 minutes. So, ilang sapak po ang magagawa ni Pacquiao within 3 minutes? Within 3 minutes, ilang bang segundo sa isang minuto? 60. 60 divided by 3. Divided by 3 ba? Times 3. Times 3. Times 3. Sige, 180 minutes. 180 minutes. Divide natin yan sa 0.12. Oo. Divided by... Ito po, may calculator ako. Okay. 1,500 daw according sa kay kapatid na Google. 1,500. Ergo, pag kinalaban ni isang daang dagol, si Manny Pacquiao in a hypothetical match. Kaya di Manny Pacquiao? Kahit 1,000 mukhang kaya. Mukhang kaya. Kasi 1,500 per minute, nakakabato, sa isang buong match, nakakabato siya ng 1,500 na punches. So, maka-level niya ang mga suntok ni Star Platinum at ni Kenjiro ng Face of the North Star. Mga ganun yung bilisan niya. Baka makaka-level din niya si Goku sa hypothetical match na to. Pero syempre, kahit na gaano ka bilis si Pacquiao, mapapagod din yan. Hindi, 3 minutes na naman po na sprint yun eh. Oo nga, pero yung isang dagol, bag, ganun. Imagine mo na lang nag-aatatatata si Pacquiao doon sa mga 100 dagol. Okay, sige. Pagbigyan natin, may margin, possibly, may possibility na manalo si Pacquiao. Pero ang pera ko kay dagol pa rin kasi pwede siyang mag-form na isang malaking dagol na pwede niyang ganunin si Pacquiao. Mag-fusion sila doon, gagawa sila ng isang malaking mega dagol. Pwede yan. Nagtatanong si kapatid na Jibril kung pwede daw siyang mag-comment ng pics. I'm not sure, parang hindi ko makikita kagad yan kasi I'm streaming via StreamYard.com mismo. Kaya so di ko sure, di ko makikita. Ayan. Yung pera ni Bebe Girl daw ay kay Dagul pa rin. Dagul pa rin mga ulol. Yan nga, kasi nga, isa lang yung pininiwalaan namin na kaya ni Dagul na bumuo na isang mega Dagul. Gano'n lang si Pacquiao. Yan. Ayun. Yan yung mga tanong so far. Nagtabi na rin ako dito ng mga tanong just in case na
magkaroon tayo ng mga tangin na naman tong cellphone na 'to, ng mga mga tanong na mga part ng episode hindi ako nakaka-receive ng tanong. "Uy, hello, hello is a doggo. Anong pangalan ng Ano po, doggo?" gusto po niya si Nala po, Nala. Nangangagat po kasi kaya Nala, aakyat ko muna. 'yan. Oo. Ayun, Opo. sige. Peace Puwede po ba be humingi with si Nala you. ng blessing niyo? Sige, Hmm. pinagpapala kita Thank you po. Nala. Ayun, napakagandang ano. Okey, sige eto. Habang wala pa nagtatanong, naghanda na rin kasi si bebe girl ng tanong sa cellphone ko, minessage na sa'kin. Are you planning on streaming and what games do you wanna play? Ako technically I have plans kasi meron na akong mas matinong may mas matino na yung laptop na ginagamit ko ngayon compared dun sa ginagamit ko dati. Pero wala pa akong nasi-stream na hinihintay ko kasi yung magkakatrabaho uli ako and whatnot. Pero lately, nakakapaglaro na rin ako sa laptop ko. I'm actually playing right now sinasabay ko ang Genshin Impact at Fallout New Vegas. Kasi 300 something lang siya sa stream. Sa Steam binili ko kaagad. Ang mura eh. So kinuha ko na yung opportunity. Hindi pa ako nakakalayo. And I'm enjoying it so far. So kala nagka-crash siya paminsan-minsan kasi mas latest yung version ng laptop ko kaysa sa game eh. Kailan pa ba yun? 2010? Mga ganon. Ikaw, kapatid na Justin, ano yung kung ikaw ang Opo. magse-stream, kung ikaw ang magiging gaming streamer, anong mga lalaruin mong mga laro? Actually, nakapag-stream na ako. 2 game, Mhm. Hearthstone tsaka World of Warcraft. Ano kasi ako, Blizzard boy ako, eh. Kaya Okay. yun yung mga Ama, mga nilalaro hindi ko. ako familiar sa ano yung isang naunang game? Ano? Yung Hearthstone, Ar Hearthstone. Hearthstone. Ano ba uli 'yan? Di ako masyadong familiar dun, eh. Para siyang Yu-Gi-Oh! Na Mhm. nilagyan mo ng Warcraft, gano'n. So, Card yun game sini-stream ko siya. siya, card Mhm. game siya. Okey, sige. Tapos Kailan ka pa yung World of Warcraft, yung Hearthstone po kapatid, 2016 po ako naglalaro. Mm. okey. Sige, matagal-tagal na rin pala, mga 4 na taon din. Sige. Kasi ano po, Sige. eh, feeling ko ako si Yugi, eh, Diyan yung papadala mo gano'n. ang mga kalaban mo sa Shadow Realm. Opo, Papadala sa opo. Shadow Realm. Ano? Ito sabi ni Bebe Girl, World of Warcraft, hecking good stuff. Yan, good taste Si daw, baby good girl niyo taste. po ba ano siya, Horde or Alliance? Yan ang hindi ko sure. Di ko alam yung mga term-term na yan. Di ako naglalaro ng mga World of Warcraft eh. Kahit Mobile Hmm, Legends at LOL at Dota, di ko nilalaro yan eh. Mas familiar siguro okey, si okey. kapatid na si Bebe Girl. Ito si Ayun, yes po. pag nag-reply, Horde daw siya Ay, Horde Horde! daw siya. Horde, yun. For the Horde, for the Horde. Okay. For the Horde tayo. Ikaw ba kapatid na Justin? Anong sa'yo? Horde din po ako, Horde ako. Kasi Horde ka din. ayoko ng mga tao, eh, kadiri yung mga tao na gusto ko orc ako or yung baka, tauren, mga gano'n. Ayun, Gano'n po di kasi ko mga alam yung ano. oo. Di ako Ano po, familiar isipin dyan. niyo na lang po, anong tawag, mga furries. Furries ka sa Horde, eh. Ayun, baka na tao, Okay. gano'n. Kaya Ba yun yung mga trip ko po. okay, sige. Furry Mm. ka. Okay, sige. No-note ko na yan. Furry ka. Hayop. Okay, next question. Sa kapatid na Jibril ulit. Sinong mananalo sa isang suntukan? Si Larry Gadon o kaya si Alex Jones? If you're not familiar with Alex Jones, mga kapatid, siya yung isang conspiracy theorist sa United States, host ng InfoWars show, the Alex Jones show sa kanyang website, the InfoWars. I'm a big fan, not because I believe in what he believes in, but because of the mere fact that he is entertaining as fuck. Hindi tulad ng mga gago na nandito sa Philippine politics. Dito sa Philippine politics kasi, hindi na ako natutuwa sa nangyayari. Hindi pa ako Hmm. natatawa sa nangyayari. Kumpara sa kanya, pag napapanood ko yung mga palabas niya, natatawa na rin ako. Ang tindi ng mga niya eh. Ang titindi ng mga mga rants niya online. Isang beses nakapanood. Yung latest na nabalitaan ko tungkol sa kanya ay inispada niya ang isang lumilipad na drone.
live in his show. Hawak-hawak niya yung isang Zwei handler ata yun. Tapos ginanon niya yung lumilipad na drone sa palabas niya mismo. Sobrang wacky, putang ina. He also threatened to Mm. eat leftist ass. Sabi niya, I will eat your leftist ass like corn on the cob. Hindi niya hayaang magugutom ang pamilya Masarap niya. po yata yun. He's going to eat leftist ass. Ngayon, with that in mind, mga kapatid, I think ang pera ko ay na kay Alex Jones. Dahil si Alex Jones ay isang survivalist. Kasi maliban sa pagiging radio show host and conspiracy theory personality, nagbebenta din siya ng mga pang-survival na gamit para tulad ng water purifiers, mga MRE, mga ganyan. So, with that in mind, magigets mo kaagad na si Alex Jones ay magaling siyang strategist. Pag bato mo siya sa kung saang bundok at kung saang gubat ng Bongo Land man yan, ay makakasurvive yan. Etong si Larry Gadon, wala na akong nabalitaan sa kanyang bago maliban sa sumuko na siya sa tawag dito, sa elections dati nung few years ago. Maliban din doon, tinape din niya yung face mask niya doon sa face shield. So medyo parang bobo 'yon. Down points na kagad 'yun para sa akin. Magkakatiwalaan mo ba isang taong hindi marunong magsuot ng face mask? Ako hindi. Si Alex Jones, yan, marunong siyang, alam niya ang terrain. Kumbaga, ang sinasabi ko lang dito, si Alex Jones, siya si Rambo. Si Larry Gadon, para siyang si Adam Sandler, na hindi ako natutuwa. Si Adam Sandler natutuwa pa ako. So, literally fan ako ni Adam Sandler. Gusto ko mga palabas niya. Itong si Larry Gadon, naaawa na lang ako sa kanya. So, ang pera ko kay Alex Jones. Ang haba na ng rant. Pero paano po pa nag-sneak boom na sigaw si Larry Gadon? Bobo! O di ba? Manghihina si Alex Jones. Yun, may pwede siyang meron siyang skill na pwedeng mag-stun ng kalaban. Kasi sigawan niya ng bobo. Okay, parang pwedeng. Yung para po sa Skyrim ba yun? Yung sisigaw yung character mo? Pero sa bobo! Ganun yung sigaw niya. Tapos tatalon siya bigla, dahil sa sobrang lakas ng shockwave. Pwedeng maging counter-argument yun. Pwede. May battle shout kasi si Larry Gadon eh. Oo, may battle cry si Larry Gadon. Pwedeng ma-intimidate niya si Alex Jones, may possibility. Pero convinced pa rin ako. Convinced pa rin ako si Alex Jones mananalo sa isang suntukan. Kahit sa ang senaryo, kahit maghanda man, kahit pagbigyan mo pa si Larry Gadon ng 1,000 taon para maghanda, mananalo pa rin si Alex Jones. Oo, ganyan ang sagot ko, kapatid. Ikaw, kapatid na Justin. Alien po, alien. Alien ba dyan, mga kapatid? Alien. Ikaw, kapatid na Justin, sinong boto mo sa suntukan na ganito? Alien. Sinong mo? Alien sinong po. boto mo sa Alien? Alien lang. Ano po 'yan? Sinong boto kasi mo? Ang pera ko po kay Hello. Nawawala po ako. Ayun po, ala. Sa akin, si Larry Gadon. Larry Gadon po sa akin. Si Larry Gadon. Sige nga, bigyan mo ako ng counter-arguments para kay Larry Gadon. Kasi ako, nasend ko na yung sa akin kay Alex. Kasi sabihin po natin, di ba, magkalayo silang ganyan, di ba? Tapos sumigaw si Larry Gadon, Bobo! Edi, tatakbo si Alex Jones, maagalit na. Mukhang smoker po si Alex Jones, baka di siya makaabot kay Larry Gadon. Kaya, depende po yun. Pag long distance, Larry Gadon ako. May pero pag-asa. Pag short distance, may pag-asa. Pag short distance na po, melee lang sila, ako, Alex Jones. Pero kasi parang hirap po tumakbo si Alex Jones eh. Okay. Kasi ganito yung boses niya. Mahirap eh. Hindi ko kayang gayahin yung boses nun. Ang lalim eh. Ang lalim nun. Oo, ganun po. Mukhang pwede siyang maging voice actor. Kung hindi man siya na-addict sa far-right politics,
Pwede siya maging voice actor ng mga halimaw sa mga dub o kaya mga Opo, pelikula. yung So, ang Street ganda ng Fighter po boses ba niya, eh. yun? Yung Street Street Fighter, di Fighter? ba? Ay, Street Fighter. Wait, Ghost Hunter ba yun? Si Eugene. Ikaw, Eugene. Ghost Fighter. Papatayin kita yun. Ghost Ayun, Ghost Fighter po. Street Fighter Street tuloy. Fighter. Street Fighter, si Ryu yun. Si Ay, Ryu yun sorry, at si Ken. sorry. Eh po, si Ghost Fighter. O, di ba? Ikaw, Yun, Eugene, Ghost papatayin kita Fighter. yun. Tangina mo, Eugene. Oh, tayo na mo, Kahit Eugene. magtulong-tulong pa kayong mga putang ina. Ay, na. Sige, game. Next question kay kapatid na Jibril ulit. Nakaka-jackpot ka na, ha? Nakaka-bingo ka na, Jibs, ha? Kanina ka pa. Nakaka-bingo ka na. Pineapples on pizza or pizza on pineapples? Siyempre, pineapples on pizza na. Kasi paano mo makakain ng pizza on pineapples? Pineapples on pizza, yung pineapple, hinati mo, tapos ilagay mo sa pizza. Masarap yan. Hawaiian, Hawaiian pizza yan. Kahit di naman talaga possibly galing Hawaii yan. Di ko lang alam kung nasaan yan eh. Kinakain ko. Masarap naman ng pineapples on pizza. Masarap ang makuha ng pineapples on pizza. Ang pizza on pineapples, however, yung pineapple buo. Meron pa siya nung sa tuktok nun, yung mga leaves nun. Nandiyan pa yan. Buo pa yan, di pa yan nahahati. Nandiyan pa yung mga mata-mata ni Pina. 1,000 mata ni Pina, nandiyan pa rin. Tapos pinatong lang yung pizza dun sa tuktok nung leafy shit niya. Kung naman tawag. So, hindi mo rin makakain ng matino yun maliban sa pizza part. Pero yung pineapples on pizza, lahat makakain mo. Kaya pineapples on pizza. May tanong po ako. Yun, May ano kapatid, po ako ano? dyan. Kasi Anong, po, na-try ano mo? nyo na po yung pineapples on pizza, di ba? So, masabi nyo okay naman. Di ba? Pero, paano po kayo makapagbigay ng side nyo kung hindi nyo pa na-try ang pizza on pineapples? Mukha ba makakain ba natin ng yung leafy green stuff niya? Hindi naman, di ba kapatid? Makakain mo lang yung pizza. Yung, okay, fine, Hindi sige, yung pineapple. Dapat po alam natin. Isubukan po natin. Sige, padala mo ako ng 10 pinya tapos pizza ng galing kung ano man. Ikaw nang bahala kahit mapi-pizza pa yan. Ano bahala dyan? Padalan mo lang ako. Sabihan mo lang ako, kapatid. Padalan mo ako. Sino nga po? Sige, pineapples on pizza po tayo. Amen, amen, amen. Yan. Alien. Yan. Okay, game. Eto, tanong ulit si Perio. Kapatid na Perio. Paano magkaroon ng Bebe Loves? Sige, ganito yan. Ako kasi, nung nakilala ko si Bebe Loves, si Bebe Girl, nasa kami nun? Magmi-meeting kami ng isang literary organization, literary club sa Beda. Na akong pumasok. So, yun, pumasok ako, nagkakatuwaan na, dami nang dumarating. Then biglang papasok si Bebe Girl. Sobrang late. Mga halos kalahati na ata ng meeting. So ngayon, ang nangyari, tinanong ko agad siya, pinagtepan ko agad. Hi, what's your name and what's your fandom? Kasi sinasabi ko, yun yung mga tinatanong ng lahat. Yun yung tinanong ko sa lahat ng mga pumasok. Well, technically, yun talaga yung tinanong ko sa lahat ng mga late pumasok. Kasi 2 lang naman yung na-late na pumasok. Sumagot pa rin sila. Ngayon, si Bebe Girl, sabi niya, hi, my name is... Di ko alam pwede sabihin pangalan niya. Basta sinabi yung pangalan niya. Tapos mahilig siya sa Game of Thrones. Tapos napatuloy yung meeting. Tapos nagkakatuwaan na. Nagkaroon ng konting friendly banter. Natatawa ako sa kanya. Tumatawa din siya sa mga jokes ko. Natatawa siya sa akin. Mga ganyan. Tapos after ng meeting na yun, napagtripan ko, naisip ko, okay, sige, mausapin ko nga sa kanya. By that time kasi, addict na addict pa ako sa Homestuck. Literal na Homestuck ako. So ginawa ko, kumuha ko ng papel. Sinulat ko, check this website out. Nakalimutan ko na yung nakasulat talaga doon. Basta nilagay ko yung link ng Homestuck nun, mspaintadventures.com. Binigay ko sa kanya, hi, I think you need a new fandom. Sabi ko sa kanya. Inabot ko sa kanya yun. Binasa niya. Tapos, after nun, halos na nakalimutan ko nang nangyari lahat ng yun. And then, a few days, parang 1 week later, minessage niya ako bigla. Hindi ko nga nakuha pangalan niya. Minessage niya ako sa Messenger. Tapos nag-usap kami. Usap-usap. Yada. Nagkatanungan na. Tapos umabot na ng madaling araw yung usapan. Bigla ako sinabi. So tayo na ba? Sabi niya, okay, sige, break na tayo. Sayang, na ako.
Kung gusto mo, pwedeng gawin natin na ano na lang, tuloy natin. Tupusin na natin. Sabi niya, okay. Tapos mula doon, tuloy-tuloy na yan. May mga konting details na Kinukuha. i-leave out ko na. Pero yun, ganito lang yan. Para magkaroon ka ng bebe girl at bebe loves o bebe boys. Bebe boys, bebe girls, bebe non-binary partners, kahit naman yan. Kung gusto mo magkaroon ng bebe love, ang gagawin mo lang naman dyan is be yourself. Pero tone it down a little bit. Ganun lang naman yun. Ala, kapatid na Justin, nandiyan ka pa ba? Hello. Ala, na Sopranos na naman ako. Ayun, bumalik. Alien Kala po. ko na, kala ko na Alien, Sopranos alien. na naman ako. Ang bihira, last week na ganyan din ako eh. Naka-PLDC Okay. po kasi ako eh. Ano ba yung sabihin nun, kapatid? Basta yon, mabagal ang internet. PLDC. Okay, sige. Ito, basta yun, be yourself. Tone it down a little bit, pero be yourself. Magigits nyo yan. Makukuha nyo rin yan. Be yourself. Yun lang yan. Become a vampire or become a werewolf? Ikaw muna, kapatid. Kanina pa ako nag-ano eh. Ako po, become a vampire or a werewolf ako. Werewolf ako. Bakit Kung werewolf? kasi Team Jacob ako eh. Ayoko po kay Edward. Ganyan pala. Oo. Ako, vampire pa rin ako. Bakit? Bakit? Hindi dahil sa Team Edward ako. I fucking hate Twilight. I'm just in it for the jokes. I fucking hate Twilight. Pero gusto ko lang yung fact na actually partially vampire na ako eh dahil sa aking raw sexual magnetism. Alam mo naman ng mga vampire sobrang attractive ng mga yan. May big dick energy. Oo, may big dick energy yung mga yan kahit saan sila pumunta. Sure, masusunog sila sa araw. Bigyan mo ng bawang, malulusaw sila. Pakita mo yung crucifix mo, manghihina na yung mga yan. Pero ano pa rin eh. Ano pa rin sila, magandang mga nilalang yung mga yan eh. Kumpara sa mga werewolf na sure tao ka nga pero every once a month nireregla ka. Technically parang nireregla. Kasi kung Team Jacob, ang pagkaalala ko sa Twilight mythology, kaya nilang mag-transform into a werewolf anytime they can ba? Tama po ba yun? Kung basis mo yung movie, hindi sila mga werewolf, mga animagos yung mga yan. Kasi ang mga werewolf, kaya lang nilang mag-transform sa ilalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan. Once a month. Doon sila nagwawala. Hindi nila makokontrol ang mga sarili nila. Pero kung kaya nilang mag-transform ng mga sarili nila tapos nagiging hayop sila, sabihin natin naging hayop, nagiging tao. Yung tao nagiging hayop, vice versa pala. Yung mga ganyan, kung kaya nilang baguhin ng anyo nila kahit kailan nila gustuhin at di sila naapektuhan, animagos yung mga yan. So hindi ko kino-consider na animago si Jacob. Kasi si Jacob, kaya niyang baguhin ang sarili niya kahit kailan niya trip. Pero yun po kasi sa akin naman po, kasi si vampire nga po, sabi nyo, may raw sexual tension, tsaka may big dick energy, di ba? Raw sexual magnetism. Raw sexual magnetism. Pero, kaya gusto ko po si Team Jacob, kasi siya, pag naghubad-hubad na, may abs. Si Edward, kumikinang eh. Kaya, sa Twilight lang yan. Sa Lord ng Twilight lang yan. Nakita mo na ba si Dracula? Yan, mayaman yun eh. May kastilyo yun eh. Sure, mukhang lampayatot si Dracula. Sure, mukhang lampayatot si Dracula. Pero sabihin mo lang kung ano yung gusto mong bilhin. Kahit PS5 man yan, mabibili niya yan. Sugar daddy si Dracula kasi mayaman yan. Yun nga, sugar daddy po si Dracula. Si werewolf naman po, may abs. Pag nagubad si Dracula, wala. Aanhin mo ang abs kung di kanya kayang pakainin. Saba? Si werewolf naman po, si werewolf naman po, ducks naman siya. So, long run talaga yon. Sinasabi ko lang po. Sige, pwedeng convincing na counter-argument. Pero Dracula pa rin.
Dracula pa rin. O sige mga po. tol. Hindi. Sige na nga Okay, po. sige. Alien na po tayo. Alien na po. Alien. Next question. Alien. Next question. Ito. Paano ubusin ng 5 1 liter na milk tea asking for a friend? Backstory lang kasi etong si Bebe Girl kasi. Okay, aminin ko na sasabihin ko na to kasi sinabi mo na rin naman kwento mo na, natanong mo na sa akin. Second ko yan. May kakilala kasi si Bebe Girl na naalimpungatan na may tumatawag sa kanya na galing milk tea. Na nagbebenta ng milk tea sa kung saang parte ng probinsya. Ngayon, itong kausap niya, hindi niya matanggihan. Masyadong convincing, maliban doon, bagong gising pa lang siya. So ngayon, no choice siya, kailangan niyang bumili napao tuloy siyang bumili ng 5 1 litrong milk tea nang sabay-sabay. Halos 1,200 something yung binayaran. So ngayon, natanggap niya yung milk tea niya, tapos hindi niya maubos-ubos ngayon. So ngayon, humihingi siya ng tulong. Paano ubusin ng 1 litrong milk tea? Di ko nga alam na 1 litro pala yun. Nakala ko parang mga large lang yun o regular size na milk tea. Ay na, 1 litro. 5, mga litro yan. Lagpas-lagpas pa yan sa kaya ng atay mo. Anong masasuggest mo sa kapatid yung kaibigan ng kapatid nating si kapatid na Bebe Girl? Masasabi ko po, kung kaya po natin uminom ng Red Horse na 5 litro, kaya din natin ng milk tea. Pero ganito yan. Diabetes. Kasi pwedeng diabetes nga lang, pero still, meron kasing kasamang pearls. Yung pearls yung magiging obstacle dyan kasi kakainin mo din yun. Madadagdag yun sa sigmura mo. Hindi. Isipin nyo na lang po, kung kaya natin 5 litrong Red Horse, tapos dilutan natin pearls. Di ba po? Pwede. Ala, hello? O, di ba? Isipin nyo lang po na umiinom kayo ng Red Horse na may pulutan. Sige. Pero paano kung ininom yung milk tea, yung 5 liters ng milk tea na yan, pagkatapos kumain ng, sabihin natin, hapunan, o pananghalian, mga ganyan. Kumain ako ng lunch, sabihin natin sisig ang kinain ko. Tapos napagtripan kong kumuha mula dun sa 1 litrong milk tea na yon. Paano ko mauubos kagad yun? Puno na sigmura ako, gusto kong tapusin yung milk tea, paano yan? Paano ko ma-adjust yung stomach capacity ko? Hindi, gawin po accessory yung milk tea. Yung tipong, alam nyo po sa Starbucks, di ba, school or kusina palagi, hawak mo yung Starbucks mo. Get is may ka na, may accessory ka na. So, dahan-dahan mo. Okay, sige. Pwede. Alien. Dahan-dahan lang. Alien. Alien. Hello. Namaputol-putol talaga kasama natin, mga kaibigan. Hindi kayo kusina. Pwede. Hindi ko nakuha yung part na yun. Okay, pwede. Alien. Alien po. Alien. Yeah. Okay, game. Next question. Wait muna. Good point. Red Horse yung pulutan. Yung comment ni Bebe Girl. Red Horse yung pulutan kaso matamis at milk tea pala yun. Gagawa ko ng Instagrammable accessories yung milk tea. Kasi Ayan. Ayan. May bagong merch na po kayo, kapatid. How? What? May bagong merch na po kayo. Milk tea accessory. Ganon. Milk tea accessory? Oo. I-design ko yan. Milk tea accessory. Kasi nga lang walang connect sa Pero di bale, okay lang yan. Alien. Pwede. Okay, next question. Mula kapatid na Sop. Pinaka-paboritong place sa Beda except Grandstand. Walang tatalo sa Grandstand eh. Mahangin dun eh. Tama. Halos walang tatalo dun eh. Ano pa pwedeng close candidates para sa akin, yung swimming pool sa likod,
Tapos yung yung library. Maliban sa malamig at mahangin dun sa library, alamin mo lang kung saan yung mga strategic places sa library, pwede kang makatulog doon na matino ng patago eh. Pwede ka pa mag-charge tumambay doon ng ilang oras. Yan, may Amen. tinatambayan kami doon eh. Ikaw kapatid na Justin, anong mo? Anong paborito mong Ah, lugar sa Beda? sa Beda, lagi po kasi ako nakatambay sa labas. Kasi Saan labas? As in, labas ng campus? sa may Yossi Lane. Jocelyn, ayun, Doon po ayos. ako nakikita ng mga tao. Oh, ang dami doon. Yun, pwede Oo, yun, pwede. yun, sobrang love ko nga po yung yung Yossi Lane na yun. Nakuwento ko lang po sa audience natin, no? 'Di ba may kwek-kwek po doon? Oh. Pag sundot ko po ng kwek-kwek, di ko na malayan, may kwek-kwek pala na luma nandun sa sauce, napulot ko, nakain ko. Ano yung gano'ng katagal pa ata yun doon, no? Yun po hindi ko alam. Pagsubo ko na lang, bakit sabi ko di na mainit? Tapos, Putang ina. Kadiri. Kadiri yan po. Hindi mo pa alam kung gano'ng katagal pa yun, no? opo, yung nga po, nagkasakit ako pagkatapos. Ano, parang sumakit sikmura mo o ano? Kailan pa to? Hindi po, 2017 po, mga ganon. Dinayariya ka siguro. 2015, 2014, last na, 2014. Final answer. Final answer. Final answer, 2014. Final answer, 2014. Okay, ayun. Ay, nasa akin. Ano yung, dinayariya ka o ano? Hindi po, nung simula po, sabi ko naangati yung paa ko. Tapos may magkakaspots siya. Tapos susunod, nakita ko yung kamay ko, may spots na rin. So, punta po ako sa doktor. Sabi Ano nila, foot and hand mouth disease. Ugh. Oh, Ano? Wala. Ganun lang talaga, yun no? lang po Foot and mouth. kinakain ko yun lang po kinakain ko nung araw na yun eh. Tsaka, sigarilyo. Tapos Tapos kung sino-sino pa yung nakasawsaw doon. Oo, thesis po yun eh. Kaya ayun, baktay ka diha. Oo nga, delikado. Delikado po doon. Minsan nga lang ako kumakain nun doon eh. Kasi, di ako pala kain doon eh. Kasi ako inatake na ako ng acidity, matindi yun, hindi ko nagustuhan, kaya sinusubukan ko lahat ng makakaya ko para makakain ng matino. Kaya sa inyong mga nanonood at nakikinig ngayon, if ever man napagtripan yung kumain na kayo ng matino, always eat properly. Ako mamaya pa ako kakain kasi inuna ko tong live stream na to, pero still, kumain kayo ng matino at sa tamang oras. Kasi magsisisi kayo. Magsisisi kayong hindi kayo kumain ng matino. Ba't ko binuksan ang grand cheese ko? Basta yun. Ayun, yung nga pala. Ngayon, habang last parts na natin to, may mga katanungan sa akin na hinanda pa sa si Bebe Girl. Hanapin ko lang ulit. Ikaw, kapatid na Justin, may ipa-plug ka ba? May podcast ka bang ginagawa? Projects? Anything? Music? Banda? Kung ano man? Ngayon, wala pa po. Wala pa. In preparation pa lang. Baka next time po, pumapag po ako sa inyo, masabi ko na. Sige, ayos. Yun po, natuwa lang ako kasi big fan nga po talaga ako eh. Ayos, napakaganda. Next time, if ever man masaktuhan mo ang nasaktuhan mo tong live stream natin. Every Wednesday naman ako, every Wednesday ng 8 p.m. 8 p.m. Hindi sharp, pero still, you can, Ayan. Ito, may tanong sa akin isang handa, si Bebe Girl. You have recently finished another zine. Tell us something about it. Well, it's another, hindi ko pa masyadong i-full detail. Ewan ko kung nasabi ko na in full detail yung ibang parts noon. Hindi ko alam kung nasabi ko na title by accident. Pero, ang masasabi ko lang dyan ay 4 ulit na short stories ito. 3 of which original pieces na hindi ko in-upload sa launchora.com website, Launchora page ko. So, original na ginawa ko yon para sa zine na to. And halos connected in some way yung 4 na kwentong to.
Kahit na retroactively ginawa ko lang yung connection sa huling story na involved doon. Yeah, hintayin nyo lang yon. It's thicker. It's a thick boy compared sa anecdotes from another world. Ito nga yan eh, wait lang. Palagi kong tinatabi yan, ito. Ito yung original na ano ko gawa ko. Ito yung original na gawa ko. Next na sasabihin kong zine. Next na gagawin kong zine. Tapos ko nang sulat yon, hintay ko lang yung feedback ng ibang mga tao dun sa mga kwento. Tapos, release na siya. Konti na lang hinihintay ko doon. If ever man kapatid na Justin, gusto mong mabasa yon, mag-review, send ko sa'yo mamaya. If ever man kung gusto mo lang. Ayan, Gusto send ko na lang. Sige, napakagandang balita. Oh. Next na, mamaya send ko sa iyo yung bigay mo lang sa akin yung kung saan mo gustong i-send, messenger ba or email. Send ko lang yun mamaya. Sige. Ano lang naman yun eh. Hindi ko sasend sa iyo yung physical copy. May isang kwento lang ako ipapadala kasi wala pa masyado nakukuhang feedback doon. Opo. Mamaya send ko sa iyo. Send ako mamaya. Maraming salamat po, kapatid. Okay. Recommend a good wait, mauna muna to. Why is it a good idea to invest on fountain pens? And what is a good starter pen? And what kind of paper do you use and what inks do you recommend? Okay, medyo niche na tong part na to kasi meron akong di man halata pero I have a fountain pen fascination. I have been using this for over a year. Over a year na ba? Hindi ko maalala. Almost a year. March ako nag-start this year. Ayun. I've been collecting fountain pens. Ito, mura lang to. It is a good starter pen. Sa Kaweco Perkeo. Madali siyang linisin. Madali siyang The good thing about fountain pen is, compared sa isang regular na ballpoint pen, isang ball pen, o kaya sa isang gel pen, ito, mas smooth siya. Kasi, kailangan magaan yung sulat mo sa papel. Kasi, itong nib na to, di ko alam kung nakikita. Yan. If you can see it, bakal lang siya na, ayun. Yung bakal na, manipis na bakal lang siya, na kung saan, nandito kasi yung tinta, nandito yung tinta, dadaloy siya dito, habang gumagalaw ka, going through this feed, hindi ko alam, hindi, nakikita doon sa black. Basta yan, may dinadaan siyang feed system, to the tip ng fountain pen. Kailangan delicate ng sulat mo. Mas magaan compared sa isang ballpoint pen. Maganda ring investment to kasi in the long run, pwede mo ring ibigay sa kunwari, ito mura lang to mga less than 1,000 pesos lang to compared sa mga fountain pens na iba na abot lagpas 1,000. May gusto nga ako, abot 10K Gold pa yun. Pwedeng kolektahin. Lalo na kung marami silang nire-release. May limited edition. Maganda silang i-collect. Tapos, maganda rin dyan, yung tinta, hindi lang siya limited sa isang kulay. Kasi di ba pag ballpen, kung gusto mo blue lang yun. Kung black lang talaga yun. Ganun naman yun eh. Pero kung fountain pen ang gagamitin mo, kahit anong kulay ng tinta, basta para sa fountain pen, pwede mo ilagay siya doon. Meron nga ako dito, blue-black. Wait lang, hanapin ko lang yan. Teka lang, be right back. Nandito lang naman siya. So, ayun po, malupit po yung fountain pen niya. Yung fountain pen ink na to, kailangan ko masyadong maingat. Kasi, it's called the Noodler's ink. It's a US brand fountain pen. US branded fountain pen. This particular ink is called the 54th Massachusetts. Meron siyang, ganyan talaga siya. Ganyan talaga yung packaging niya. Maliban dito sa ink stain na to, I fucked up somewhere nung ginagamit ko siya. Ang maganda dyan, maliban sa napakagandang shade siya ng blue-black. Wait nga lang, balik ko lang ito. Wait lang. I'll be right back. Abutin ko lang ng konti din eh. Yan. Maliban sa isang napakagandang shade siya ng blue-black, ay permanent din siya. Permanent siya sa papel at sa kahit na nung surface area na To the point na kahit na anong ilagay mo na pampatanggal dyan, hindi siya matatanggal. Sulat mo siya, lagyan mo ng tubig, hindi siya mawawala. Lagyan mo ng alcohol, hindi siya mawawala. Lagyan mo siya ng solvents, hindi siya matatanggal.
Ang makakatanggal lang dyan ay laser. Ganun siya katibay. Ganun po ang fountain pen? Hindi, yung ink na yung Yung sinasabi ink. ko, yung 54th Massachusetts na yun, ang maganda doon, kahit na anong kahit na anong papel, halos kahit na anong papel, pag sinulatan mo siya doon na siya habang buhay, hindi na siya matatanggal. Para sa mga Unfortunately, kontrata po yan, no? oo, pwede yun. Lalo, o kaya mga checking, gumagawa ka ng cheque. Di na nila ma-forge yan. Kaso nga lang, ang downside dyan, pag napatakan yan sa damit, nandyan na rin yan habang buhay. Kasi ang ginagawa ng tintang yan, specifically designed siya na may mga components doon na talagang kumakapit sa fibers ng papel o kaya ng kahit na yung surface na kunwari damit. Kasi talagang dyan na siya. So kahit na anong hugas mo, di na yan matatanggal. So kailangan maging maingat ako sa tintang yun. Kasi isang beses nadali na ako noon, mambira, buisit ako. Ano po nangyari nun? Ako naman si tanga. Pinagtitripan ko yung fountain pen ko. Na gumaganyan-ganyan. Nakababa yung nib. Bumaba tuloy, natapon tuloy yung yung tinta ng konti. Napatakan ako dun sa isang long sleeve ko. Bira, umuwi akong laki-laki ng, hindi naman ganun kalakihan, pero still. Hindi na natanggal. Dax po ba? Dax po? Oo, mambira, hindi na natanggal. Hindi na natanggal. Yun, maganda yan. Yan, madaling kolektahin. Pwedeng collector's item. Magandang isulat. Color, pwedeng papalit-palit ng kulay. Tapos versatile siya. Yung sa papel naman, regarding sa papel, kahit na hindi naman kahit na may mga specific na papel na kailangan na tatanggap ng fountain pen. May mga ibang printer paper, inkjet paper, mga ganyan. Meron basta yung papel mo ay kayang ink resistant paper, pwede yan. Pero yung mga pipitsuging papel na mabibili mo sa mga mumurahing mga notebook, medyo kakalat ng konti yan. Sa yung tinta. So, hindi masyadong kagandahan yan doon. Pero if ever man, kung may magandang printer paper ka, ito nga, gamit ko nun eh. Wait lang, pwede ko mong gamitin to. Ayun, nagsusulat ako ng clues dati dito. Ibang brand nga lang to. Ito ay, yung sinulat ko ay Diamine, Aurora Borealis. Blue-green siya. Blue-green siya. Hindi man halata sa camera, pero blue-green siya. Napakagandang blue-green. Gagamit ko siya minsan. Tapos, ano nga lang to eh. Ang downside maganda siya. Itong paper ko, hindi siya nagfe-feather. Yung feathering kasi pag yung medyo kumakalat yung sulat. Yan yung kumakalat yung tinta. Yun. Yun yung feathering tawag doon. Basta, dami kong tinta na dito. Sobrang versatile. Pwede kong makolekta ng kahit na anong-ano. Kahit anong papel. Anong tinta, pens. Pwede mo ipamana yan. Kasi usually mga tinta maramihan na yan eh. Ang mga nabibenta dito is 30 ml to 30 ml, pinakamalaki is 140 something ata. Mga 9 ounce, may mga nakikita akong nagbebenta ng mga bote na tinta 30 liters and up. Mga malalaking jugs na yun, pero special order na yun. Pero Kano kalaki po? Malalaki na yun eh. Talagang, alam mo yung lagyan ng suka na malaki. Pakita niyo po para makita ni audience po natin. And then, wala akong sample nun eh. Pero yung bote ng moonshine, kung familiar man kayo sa bote nun, malaki, tapos malalim, tapos may may hook sa gilid, parang butas sa gilid na pwedeng hawakan. Malupit Ganun po kalaki. Yun, ha? Malaki, tapos... malalaki talaga. Special order na yun. Special order, pero still. Ayan, versatile, madaling kolektahin, pwede mo ipamana. Ayun. Yan. Anyway, I guess yun lang muna may mga tanong pa naman dito, pero pwede ko naman siya gamitin next week. Babalik naman tayo next week eh. Nakakano na rin naman tayo. Kumain ka na ba, kapatid na Justin? Kung hindi pa, kumain ka na. Ako, kakain na ako eh. Sige, mag-Genshin Impact na. Sige, maraming salamat, kapatid na Justin, sa pagdalaw sa ating live stream ngayon. If ever man may katanungan ka pa, message mo lang ang comment section o kaya
message mo ako, mag-live stream, sali ka rin ulit sa live stream. Okay lang yan. At ayun. Maraming salamat po Maraming sa pag-welcome. Maraming salamat. At I'll see you whenever. Message ka lang sa akin. I'll send ko sa mamaya yung ano. Opo, Send ko na sa Lilian mamaya po. yung ano. Lilian. Sige. Thank you po. Salamat. Okay, sige. Okay. Yan. Okay. So, ayan mga kaibigan. Tapos we are almost the end of our stream. Naka 1 hour and 41 minutes na tayo. Yan. Last call outs na lang is like nyo ang aming Facebook page. Facebook.com/itanong mo kay Aquino. O kaya ang aking other Facebook.com/stories and podcasts. Kung may gusto kung gusto niyo suportahan ang ginagawa namin sa TBP ay message nyo kami, send nyo you can donate to the payamanin natin si Aquino Foundation. Payamanin natin si Carl Aquino Foundation via coffee.com/The Banyo Productions, or you can purchase my zines at gumroad.com/stories and podcasts. Okay? That's a wrap, my dudes. See you on the next live stream. Thank you. Salamat sa lahat ng mga nagtanong. I'll see you guys next week. Maraming salamat. Adios.